Excited si Bea na sumakay sa parachute. Mahilig siya sa mga adventures at ginagawa niya yon na mag-isa. Parehong nasa ibang bansa ang mga magulang niya, kaya naman nagagawa niya ang anumang nais sa edad na 23. Meron siyang naging trabaho pero nasasakal na raw siya dahil sa mahigpit na oras at pakiramdam niya ay nadidrain na ang utak niya. Sa tingin niya ay hindi na talaga iyon ang trabahong nababagay sa kanya, kaya nag-resign siya at nagpa siyang magta-travel muna para makapag-unwind at makapag-refresh ng natutuyunan niyang utak. Maski raw zombie ay tatanggihan na ang utak niya. Tuwang-tuwa siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nasakyan niya ang pinapangarap na parachute trip. Kaso biglang nagkaroon ng problema. Naputol ang taling nagdurugtong dito sa park na pinanggalingan. Nag-antanda siya at pinakalma ang sarili. Tapos ay sa kanya binirahan ng ubod lakas na sigaw na umabot yata hanggang sa ibang planeta. Ilang sandali pa at ang parachute ay naglanding sa isang mapunong lugar. Sumabit si Bea sa malaking sanga ng isang puno. Sisigaw sana ulit siya para humingi ng tulong. Pero natikilan siya nang makita ang isang lalaking hindi maikukubli ang matipunong katawan sa suot nitong sandong puti. Kahit nakamaong pants ito ay hindi pa rin maikakaila ang pagiging matikas sa tindig. Napalunok si Bea. Kahit nakabitin sa puno ay hindi niya maiwasan na hindi kiligin, lalo na nang humarap na ang lalaking nahahawig kay Dominic Roque. Gusto na talaga niyang sumigaw, yung sigaw na tili at may halong pagnanasa. Pero natigilan siya nang mapatingin din ito sa kanya. Ang tingin naman nito ay may halong pagtataka. Napakunot ito ng noo, kaya nakaramdam ng takot ang dalaga. Nang biglay, mabilis itong tumakbo palapit sa kanya at mula superherong umakyat sa puno. Nataranta si Bea sa kakatwang kilos nito, kaya napasigaw na siya ng tuluyan at napapikit sa posibleng kapahamakan na sapitin sa kamay ng lalaki. Ngunit muli siya napadilat nang marinig niya ang sinabi nitong, "Ligtas ka na." Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hawak nito ang malaking ahas. Ano raw ba ang ginagawa niya sa puno? Muntik na tuloy siyang matuklaw ng ahas, anang dalaga. Bago niya sagutin ang tanong nito, ay tulungan muna siyang makababa roon. Sa isang iglap ay nagawa naman siyang ibaba roon ng lalaki. Manghang-mangha si Bea sa kaliksiyang ipinakita nito na sa tingin niya ay hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Dahil doon ay naging sunod-sunod ang tanong niya rito na daig pa ang interviewer na reporter. Pero ni isa sa mga tanong niya ay walang sinagot ang lalaki. Sa halip ay tinalikuran siya nito at naglakad palayo sa kanya. Hinabol ni Bea ang lalaki at sinabing kung ayaw nitong sagutin ang mga tanong niya ay ang tanong na lang nito ang sasagutin niya. Pero anong lalaki, hindi naman siya interesado. Sinabi rin niya sa dalaga na umalis na ito sa lugar na iyon hanggat maliwanag pa. Dahil sa oras na abutan ito doon ng paglubog ng araw ay baka hindi na ito abutan ang pagsikat ng araw bukas. Nahiwagaan si Bea sa sinabi ng lalaki, kaya't sinundan pa rin niya ito. Ano raw ba ang ibig nitong sabihin? May mga aswang daw ba doon? O alien? O psycho? Hindi na naman sinagot ng lalaki ang tanong niya at tumiretso lang ito ng lakad. Nagsimula nang mainis si Bea. Kahit gwapong-gwapo siya rito ay naiirita na siya sa kasupladuhan nito. Tumakbo siya at inunahan ito sa paglalakad. Pinilit niya ang lalaki na sagutin ang mga tanong niya. Huminto naman ito sa paglakad at sinabing sapat na raw ang babalang ibinigay niya sa dalaga. Iginiit naman ni Bea na paano siya makakaalis doon ni hindi niya nga alam kung anong lugar yon, kaya paano niya malalaman ang daan paalis. Nagkaaberya lang ang parachute kaya siya napadpad doon, maliban kung ituturo nito sa kanya ang daan paalis sa lugar na yon. Tinanaw ng lalaki ang papalubog na araw. Mahaba ang kakahuyang iyon. Sa tingin niya ay aabutan na talaga ng dilim doon ang babae. Walang sabi-sabi na mahigpit niya itong hinawakan sa kamay at halos kalad ka rin sa paglalakad. Gulat na gulat naman ang dalaga sa aksyon ng lalaki, pero wala siyang magawa kundi ang sumunod. Sa tingin naman niya ay hindi siya ipapahamak nito dahil iniligtas nga siya nito sa malaking ahas sa puno. Naisipan niyang magpasalamat pero tila hindi naman ito narinig ang sinabi niya. Sa isang kubo na may pinturang itim, ipinasok ng lalaki si Bea. Hindi niya bahay yun. Naupo si Bea sa nag-iisang upuan doon at nagpakilala. Walang pakialam ang lalaki sa pangalan niya. Nakatayo ito sa tabi ng bintana at pasilip-silip. Saglit na natahimik si Bea, pero muling umarangkada ang bibig nito dahil sa kakatuwang kilos ng lalaki. Hindi naman nito pinapansin ang pinagsasasabi ng dalaga. Sa halip ay sinabi nito
na ipunin lang ng babae ang lakas at bukas na bukas din ay ihahatid niya ito sa labas ng kakahuyan. Maya-maya pa ay hindi na napigilan ni Bea ang antok. Sa papag siya nahiga at tuluyang nakatulog na may kasama pang paghilik ng malakas. Nainis ang lalaki dahil ipapahamak sila ng malakas na hilik nito. Hindi nga nagkamali ang lalaki. Maya-maya lang ay naramdaman na niya ang paglapag ng mga aswang sa harap ng kubo. Napilitan siyang lumabas. Lumapit ang isang aswang at tinawag siyang Teryo. Anito, wag na raw itago ang babae. May utang na loob daw siya sa kanila kaya dapat lang niya ipaubaya ang nakakatakam na pagkaing iyon sa kanila. Bumangis ang mukha ni Teryo at ipinaalala sa mga aswang na hindi niya tinatanaw ng utang na loob ang pakikialam ng mga ito sa buhay niya. Hindi niya gustong maging aswang kaya nila. Binalaan din ni Teryo ang mga aswang na sa oras na pakialaman ng mga ito ang babae ay matitikman nila ang tunay na bangis niya. Isa-isa namang nag-atrasan ang mga aswang na lahat ay matalim ang tingin sa kanya. Lingid kay Teryo, sinabihan ni Pedrong aswang ang mga kasama na magbantay sa mga lagusan. Hindi nila hahayaan na makalabas ng buhay doon ang babae. Kung hindi si Teryo ang kakain dito, ay kailangan na sila ang gumawa niyon. Kinabukasan, nagising si Bea na nakatayo pa rin sa tabi ng bintana si Teryo at nakatitig sa kanya. Tinanong niya ito kung hindi ba ito natulog at pinanood lang siya sa pagtulog niya sa buong magdamag. Sinabi naman ng lalaki na hindi siya nakatulog sa malakas na hilik nito, kaya't napahiya ng konti si Bea. Sinabihan din ni Teryo ang dalaga na ayusin ang sarili at ihahatid na niya ito sa bukana ng kakahuyan. Pero humirit pa ang dalaga, baka naman daw meron munang pakape ang binata bago siya nito palayasin. Umiling ang binata at sinabing hindi naman niya pag-aari ang kubong yun, kaya hindi niya maaring pakialaman ang mga bagay doon, lalo na ang kape. Sabay silang napatingin sa pintuan nang marinig ang pagtawag kay Teryo. Napahakikik si Bea sa narinig. Anito, kaya naman daw pala ayaw sabihin ng lalaki ang pangalan nito dahil kamukha nga raw ito ni Dominic, pero ang pangalan naman mukhang... Pinutol ni Teryo ang sasabihin pa ng dalaga at sinabing, kaysa naman daw kapangalan ng artistang si Bea, hindi naman ito kamukha. Kumunot ang noon ni Bea. Sasagot pa sana siya pero sinabihan siya ng lalaki na huwag mo nang mag-iingay. Nilabas ni Teryo ang tumatawag sa kanya, isang batang aswang. Binulong nito sa binata ang plano ng mga kapwa aswang at saka nagmamadaling umalis. Dahil doon ay hindi na inihatid ni Teryo sa bukana ng kakahuyan ang dalaga. Sa halip ay sinama niya ito sa kanyang teritoryo. Sakay ng bangka ay tumawid sila sa isang abandonadong isla na ayaw na sana niyang balikan, pero wala siyang mapagpipilian ngayon dahil ayaw din naman niyang mapahamak ang dalaga. Sa abandonadong lugar na yon, tahimik nilang binaybay ang mahabang daan na wala kang maririnig kundi ang bulungan ng mga insektong naroon. Napakapit si Bea sa braso ng binata dahil nakaramdam siya ng takot. Doon daw ba talaga ang daan palabas? Napilitan si Teryo na sabihin ang totoo. Aniya, ang kakahuyan ay pugad ng mga aswang. May nag-aabang sa kanila sa bukana kaya hindi sila makakalabas doon. Napabitaw si Bea sa pagkakakapit sa binata at tinanong kung aswang din daw ba ito. Kasi kung normal itong tao, paano ito mabubuhay sa teritoryo ng mga aswang? Humugot muna ng malalim na paghinga si Teryo bago sumagot. Anito, isa siyang walang kwentang tao dati. Pangit, kuba, kinatatakutan ng lahat, kaya pinili na lang niya na manirahan sa tagong lugar na yon ng isla. Lahat ng mapadpad doon ay winawakasan niya ang buhay. Pero dahil napakaliblib nga ng lugar na yon, kaya wala pa siyang nakitang tao na nakarating doon, maliban sa mga aswang. Gamit ang matatalim niyang kuko at espadang laging hinahasa, ay kinatakutan siya ng mga aswang. Kaya hinayaan nila na maging teritoryo niya ang lugar na yon na tinawag niyang Espresso. Dahil para sa kanya, ang lugar na yon ay maihahalin tulad sa matapang at mapait na kape na babalot ng kalungkutan at kapighatian sa buhay. Hanggang isang araw ay sumulpot ang isang diwata na nagsabing babaguhin ang kanyang anyo para makapamuhay na siya ng normal sa labas ng Espresso. Inakala niyang totoong diwata ang kausap niya. Subalit nang pumayag na siya sa alok nito at maisagawa ang ritual, ay hindi niya akalain na hindi lang pala itsura niya ang magbabago, kundi maging ang pagkatao niya ay nawala sa kanya dahil naging isa na siya sa kanila. Isang aswang. Isang aswang na nag-anyong diwata lang pala
ang nanlinlang sa kanya. Ginawa raw nito ang panlilinlang upang maranasan niya ang pagiging aswang, kung gaano ito kahirap. Ito ay bilang ganti sa paglipol niya sa mga aswang. Mula noon ay nagbago na ang buhay niya. Nakakalabas na nga siya sa kanyang teritoryo at nakapamuhay sa kakahuyang malapit sa bayan. Ngunit nananalaytay na sa kanya ang dugong aswang. Hindi na niya magawang kumitil ng tulad niya. Natulala si Bea sa mga isiniwalat ng binata. Dahil itinago ni Teryo sa teritoryo niya ang dalaga, kaya naman nagalit ang mga aswang at nagplano sila ng paglusob. Lingid sa mga ito ay pinaghandaan na rin sila ng dalawa. Ang unang aswang na tumapak sa isla ay naapakan ang bitag at natusok ito ng kawayan. Ani Bea, one down, barbecue aswang. Ang ikalawang aswang ay nakatapak din sa bitag at nakulong sa lambat. Tinanong ni Bea si Teryo kung ano raw bang luto ang gusto nito sa isang iyon, sinigang o adobo. Tinalikuran lang siya ni Teryo at binalaang marami pang paparating kaya huwag maging kampante. Hawak ang pana ay inasinta ni Bea ang aswang na sunod pang papasok sa teritoryo ni Teryo. Isang aswang ang nakalusot at handa na sanang umatake sa likuran ng dalaga, ngunit nakita ito ni Teryo at maagap na inihagis ang aswang sa dagat. Nabigla si Bea. Sinabi niya sa aswang na gusto sana niya itong tulungan, kaso lang hindi siya marunong lumangoy. Nakakakilabot ang huling pag-alulong ng aswang bago ito tuluyang lumubog. Isa pala iyong hudyat para umatake ang mas malaki pang grupo ng mga aswang na pinangungunahan ni Pedro, sakay ng mga bangka. Binalot ng takot si Bea. Humigpit ang hawak niya sa pana na noon lang niya natutunang gamitin nung turuan siya ni Teryo. Pinili na siya ng binata na huwag aalis sa kanyang tabi at mag-focus lang sa pag-asinta sa mga aswang. Tili doon tili dito ang ginawa ni Bea sa tuwing makakakita siya ng sumusugod na aswang. Nawawala din tuloy sa focus si Teryo at maging ang mga aswang ay natataranta sa eskandalosang bunganga ng dalaga. Nakatulong iyon para magapi nila ang mga aswang hanggang si Pedrong aswang na lang ang natirang nakatayo. Sinabi ni Teryo na umalis na lang ito, pero hindi nito pinakinggan ang binata. Wala itong balak sumuko sa laban at takmang aatakihin si Teryo. Kaya naman agad itong inasinta ng pasmadong kamay ni Bea. Pero sumablay ang pagpana nito na dapat sana ay sa dibdib. Sa halip, ito ay tumama sa masela na ibabang bahagi ng katawan ni Pedro. Nagtatarang sa sakit ang matapang na aswang at nagmamadaling nilisan ang lugar na yon, hawak ang kanyang. Akala ni Bea ay tapos na ang laban, kaya't lumapit ito kay Teryo at inayos ang buhok. Nagpa-cute, pero nanatili lang nakatuon ang mga mata ng binata sa bukana ng kanyang teritoryo at sinabing dahil sa nangyari ay tiyak na mas marami pang aswang ang magagalit at posibleng umatake sa kanila. Nag-alala si Teryo na baka lahat ng lagusan ay postihan na ng mga aswang, kaya kahit magbangka pa sila ay wala rin silang masusulingan. Anang dalaga, may isa pang paraan para matakasan nila ang senaryong yun. Kung magagawa raw ni Teryo na kuhanin ang silang parachute na sumampit sa puno at ayusin iyon, ay magagamit nila iyon sa pagtakas. Sinunod naman ni Teryo ang sinabi ng dalaga. Nakipagpatintero siya sa mga kapwa aswang sa kakahuyan para makuha ang parachute at matyagang inayos iyon. Nang magawa na niya, ay sinabihan niya ang dalaga na lisanin na ang lugar na yon. Nalungkot naman si Bea na hindi pala niya kasamang tatakas ang binata. Nanghihinayang siyang iwan sa mapanglaw na lugar na yon ang gwapo at makisig na binata. Sayang naman daw ang kapugian at katawan nito kung mapubulok lang doon. Pero wala siyang magawa dahil kulang na lang ay ipagtabuyan siya nito. Habang papataas ay papabigat ng papabigat ang pakiramdam ni Bea. Hindi niya gustong iwan ang binata sa abandonadong isla. Kaya naman ang espada nitong palihim niyang dinala ay ipinakita niya kay Teryo, sabay putol niya sa mga tali ng parachute. Nabigla ang binata sa ginawa ng dalaga. Naging maagap siya sa pagsalurito. Pero sa halip na pagalitan ito sa ginawa ay hindi niya napigilan ang sarili na siili na lang ito ng halik. Saksi ang mga insekto sa islang iyon kung paanong niyakap ng dalawa ng mahigpit ang isa't isa at tinanggap ang pag-ibig na itinadhana sa kanila. Nagpasya silang alagaan at protektahan ang teritoryo ni Teryo na ngayon ay teritoryo na nilang dalawa. Please react
comment, and share mga ka-diary. Thank you po. To God be all the glory.